Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa iyo itong naging karanasan ko noong ako ay naging isang kasambahay ng isang mayamang pamilya dito sa aming bayan. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Agnes. Itong karanasan kong ito ay nangyari noong nasa 20 anyos pa lamang ako. Dahil sa hirap ng buhay ay may mga kapatid akong nag-aaral pa sa elementarya ay nagpasya akong tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho. Ayaw pa sana ng aking mga magulang pero dahil bala ko talagang makatulong sa kanila ay hindi na sila pumigil sa akin. Namasukan ako bilang katulong sa isa sa pinakamayamang pamilya sa aming bayan. Inirekomenda kasi ako ng aking tiyahin doon sa kanila. Bago ako pumasok bilang katulong ay pinaalalahanan po ako ng aking tiyahin. Agnes, eto bilin ko sa iyo Huwag mong hayaang ikaw lang at ang matanda sa bahay ang maiiwan dahil baka sa iyo niya isalin. Napatanong ako sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sinabihan niya lang ako ng basta. Noong araw na pumasok ako sa bahay na iyon ay isinaisip ko talaga ang paalala ng tiyang sa akin. Ikaw ang maglilinis dito sa loob ng bahay at magpapakain kay Lola. Wika ng babae kong amo. Napatango naman ako at sinabing gagawin ko ang makakaya ko para makapagserbisyo ng maayos sa kanila. Isang beses noon, bandang 7:00 ng gabi iyon. Dahil katatapos ko lang maglinis ay nagpasya akong palitan ang kurtina doon sa silid ng matanda. Ang matandang amo ko ay tawagin na lang natin na Ma'am Lydia. Hindi ko alam pero noong ako ay nasa silid niya ay nakaramdam ako ng kakaiba. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan, Kuya Bari. Habang naglalagay ako ng kurtina ay may narinig akong angil. Noong una ay hindi ko iyon pinansin. Subalit noong makalingon ako ay halos mabitawan ko ang kurtina. Nanlilisi kasi ang mga mata ng matanda at naglalaway habang nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko ng mga sandaling iyon ay dali-dali kong ikinabit ang kurtina at walang lingon-lingon na lumabas sa silid ni Ma'am Lydia. Nang nasa labas na ako ay hindi ko mapigilan ang mabilis na pagtibok ng aking puso dahil sa kabang nararamdaman. Agnes, ayos ka lang ba? Tanong ng amo kong babae. Tumango naman ako sa kanya at sinabi kong baka dahil lang iyon sa pagod. Dahil doon ay sinabihan niya akong magpahinga na pagkatapos ng mga gawain ko. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog. Kahit kasi anong pilit ko ay hindi ko magawang dalawin ng antok. Bandang 10:00 ng gabi noon, bigla akong kinutuban. May narinig kasi akong huni ng tiktik sa labas ng bahay. Nagmatsyag ako at napagtanto kong mula iyon sa silid ni Ma'am Lydia. Ang huni ng tiktik na iyon ay dahang-dahang lumalapit sa aking silid. Kumabog ang aking puso dahil sa kaba at tumulo ang aking gabutil na pawis.
Kahit na nag-aalangan man ay tumayo ako. May kung ano sa aking isipan na nag-uudyok para alamin kung ano ang humuhuning iyon. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa bintana at noong mapansin kong bahagya yung nakabukas ay sumilip ako roon. Iginala ko ang aking titig hanggang sa maabot ng aking paningin. Noong una ay wala akong nakita. Ngunit nang lumaon ay may napansin akong gumagalaw sa bandang hardin ng bakuran. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sinipat ko iyon hanggang sa tuluyan kong nakita ang isang matandang nakatuwad doon. Akala ko ay dayo lang iyon. Ngunit noong makita ko ay ang mukha ng nakatuwad na tao ay napagtanto kong si Ma'am Lydia iyon. Kinabahan ako dahil kita ko kung paano siya gumapang paalis sa bakuran. Makalipas ang ilang sandali ay umalis siya at hindi ko na nakita pa ang matandang amo ko. Ilang minuto akong napako sa aking kinatatayuan. Para kasing nanlambot ang tuhod ko dahil sa di ko inaasahang makita. Noong naigalaw ko na ang aking mga tuhod ay isinara ko na ang bintana. Sinigurado kong hindi iyon mabubuksan ng kahit na sino man. Pagkatapos noon ay nahiga na ako sa aking higaan at nagtalokbong ng aking kumot. Kahit na hindi ako makatulog ay hindi ako umalis sa ganoong pwesto hanggang sa mag-umaga. Pagdating ng umaga ay kaagad akong bumangon para gawin ang aking mga gawain ng araw na iyon. Hindi ko pa rin maiwasang hindi kabahan, lalo pa noong madaan ako sa silid ng matandang amo ko. Dumating ang oras ng pagpapakain kay Ma'am Lydia. Ayoko sanang pumasok sa silid niya, subalit wala akong magawa. Kahit nagdadalawang isip man ay pumasok ako, dala ang agahan niya. Pagkapasok ko ay nakita ko siyang nakahiga. Alam kong mahina na siya, pero noong maisip ko ang nakita ko ng nakaraang gabi ay nakaramdam ako ng kaba. Pinakain ko siya, pero hindi ko magawa ang mapatitig sa kanyang mga mata. Iniwasan ko na rin na masagi niya ang aking balat. Akma na sana akong aalis, ngunit bigla siyang nagsalita. "Huwag mong ipagsasabi ang nakita mo kagabi, ha?" Wika nito. Sa takot ko sa kanya ay tumango na lang ako at pagkatapos ay dali-dali nang umalis sa silid niya. Nakasalubong ko ang aking among babae, kung kaya tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko na lang sa kanya na wala at saka dumiretso na ako patungo sa kusina. Dumating ang gabi noon at nagsimula na naman akong mataranta. "Agnes, sumabay ka na sa pagkain sa amin, ha?" Napaigtad ako noong makarinig ako ng boses. Nang lingunin ko kung sino yun ay ang amo ko palang lalaki. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatanggi noon. Noong naghahapunan na kami ay tahimik lang ako. Kapag tinatanong ako ng aking amo
ay sumasagot naman ako. Habang kumakain kami ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Alam kong may hindi tama roon. Subalit bago pa ako makareact ay nandilim na ang aking paningin at nakatulog ako. Nagising na lamang ako noong makarinig ako ng ungol ng matanda. Dahan-dahan kong iginala ang titig ko at napagtanto kong nakagapos ako sa silid ni Ma'am Lydia. Naglalaway siya at nanlilisik ang mga mata. Ilang sandali pa ay pumasok ang mag-asawang amo ko. Doon at nagsimula ng umiyak si Ma'am Lydia. Hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan. Malaki ang magiging utang na loob namin sa iyo. Saluhin mo na lang ang sumpa ni Mama. Seryosong wika ng aking among babae. Nagpumiglas ako dahil alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Isasali nila sa akin ang pagiging aswang ni Ma'am Lydia. Sigaw ako ng sigaw habang pilit na nagpupumiglas. Nang hilakbot ako ng mga sandaling iyon dahil alam kong posibleng katapusan ko na iyon. Patuloy sa pag-ungol si Madam Lydia at nagsimula na rin siyang maglaway. Pinagtulungan ako ng mag-asawa para kalagan at ilapit sa matandang amo ko. Pilit nilang isinusubsob ang mukha ko sa mukha ng matanda. Amoy na amoy ko noon ang mabahong laway ng matanda, ngunit pinipilit ko pa ring makaalpas. Mabuti na lamang at may tumawag sa labas ng kanilang bahay at hinahanap silang mag-asawa. At dahil doon ay nataranta sila at dali-daling lumabas. Naiwan akong nasa ganoong pwesto at walang nakatali sa akin. At dahil doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon. Alam kong hindi ako kayang pigilan ni Ma'am Lydia, kung kaya walang pag-aalinlangan akong tumalon doon sa bintana. Naiwan ko ang aking mga gamit. Wala akong pakialam sa mga gamit ko dahil ang mahalaga ay ang kaligtasan ko kaysa sa mga gamit kong naiwan. Umuwi ako ng walang dalang perang sahod ko. Ikinuwento ko sa aking mga magulang ang nangyari at maging sila ay sinabing mabuti ngang nakaalis ako dahil baka hawaan pa ako ng pagkaaswang ng dati kong mga amo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pakikinig. Gumagalang, Agnes. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Tonyo. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa nakakatakot kong karanasan noong ako ay naglaya sa aming bahay. 22 anyos po ako noon. Hindi ko alam na mapanlin lang pala ang mga nilalang ng dilim kagaya ng mga aswang. Nagmamaneho ako noon ng aming kotse. Ni isang gamit ay wala akong nadala maliban lang sa sasakyan namin. Galit na galit kasi ako sa aking mga magulang dahil pinagalitan nila ako, bunsod ng mababang grado na aking nakuha sa klase. Gusto nila na maging isang engineer ako balang araw, kaya napilitan akong kunin ang kurso na hindi ko naman talaga gusto. Tuloy, mababa ang grades na aking nakukuha sa bawat subjects ng engineering. Mahilig talaga ako sa mga hayop, Kuya Bari, kagaya ng aso at pusa.
Nais ko sana ang maging veterinarian pero pinigilan ako ng aking ina. Pero yun talaga ang gusto ko, Kuya Bari. Ayon sa kanya, malas daw ang mga hayop sa buhay nating mga tao dahil ang mga ito ay walang pananampalataya. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Naniniwala kasi ang aking magulang na ang mga hayop ay kasangkapan ng demonyo. Kagaya lang daw ito ng mga insektong napapasunod ng mga barangan. Imbis na makipagtalo ako sa kanila, minabuti ko na lamang ang maglayas. Ginabi na ako sa daan. Tuloy lamang ako sa pagmamaneho ko kasi hindi ko naman alam kung saan ako papunta. Hanggang sa napadpad ako sa bahaging may kalsada na bawal pasukin. May nakapaskil na no trespassing. Pero hibang ako sa tagpong naisipan ko ang mag-explore sa kalsadang iyon. Bumaba ako sa aking kotse at tinanggal ang harang sa kalsada. Masaya akong bumalik sa aking kotse at nagmaneho papasok sa madilim na daraanan. Nagpatugtog ako sa loob ng aking kotse upang makapag-relax ng bahagya at pansamantalang makalimutan ang aking problema. Noong nasa kalagitnaan na ako ng aking pagmamaneho ay may nakita akong isang babae sa di kalayuan. Nakatalikod siya habang nakalugay ang magulo niyang buhok. Aba, sinong lukalukang babae naman ang mag-isang maglalakad sa gitna ng madilim at lumang kalsadang ito? Ano kaya ginagawa nito dito? Kala ko ba bawal pumasok sa lugar na to? Nagtatakang sunod-sunod na tanong ko sa aking sarili. Inihinto ko muna ang aking sasakyan, subalit hindi pa rin umalis sa pwesto ang babae. Binusinahan ko na nga siya upang umalis sa gitna ng kalsada, ngunit nanatili pa rin itong nakatalikod at walang kibo. Hala, siguro isang babaeng bayaran lang yan o baka naman adik lang na nagtitrip. Ang lakas ng tama niya. Usal ko sa aking sarili. Paulit-ulit kong binubusinahan ang babae, ngunit ayaw pa rin nitong umalis. Para siyang estatwa na nakatayo lamang doon. Sa sobrang inis ay bahagya akong nalingat. Nang muli kong ibaling ang aking tingin sa direksyon sa kinaroroonan ng babae, ay wala na ito roon. Muli kong kinusot-kusot ang aking mga mata, subalit nandoon na ulit ang babae. Nalilisik ang mga matang nakaharap na ito sa akin. Sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni, ay kinusot ko ulit ang aking mga mata. Sa pangalawang pagkakataon ay nawala ulit ang babae. Ano ka ba, Tonyo? Nababaliw ka na naman. Turan ko sa aking sarili. Napasapo na lang ako sa aking noo dahil parang masisiraan ako ng bait. Nagpatuloy ako sa aking pagmamaneho at maya-maya lang ay biglang may lumagapak sa bubong ng aking kotse. Napabusina ako ng malakas sa sobrang pagkagulat ko. Kinuha ko ang aking flashlight at lumabas upang tignan kung ano ang bumagsak sa bubong ng sasakyan. Ay, sanga lang pala. Sambit ko nang makita ang isang malaking sanga. Tumingin ako sa itaas upang tignan kung anong klase ng puno ba ang sangang iyon. Nagsitindigan ang aking mga balahibo sa braso at batok. Sa aking pag-aakala ay pinagpawisan ako ng malamig matapos makitang umalog ang sanga ng punong balite. May nakita akong anino roon sa itaas ng puno na bigla na lang nawala at lumipat sa iba pang mga puno. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, ay inisip ko na lang na matching ang aking nakita dahil lubhang makahoy ang lugar. Bumalik na lamang ako sa loob ng aking kotse at nagpatuloy sa aking pagmamaneho. Kalaunan ay nagulat ako nang biglang may kung ano ang kumalso sa unahang gulong ng kotse. Wala naman akong nakitang humps kanina
pero laking pagtataka ko nang biglang parang kung anong sumangkal sa aking gulong. Sa muling pagkakataon ay pumanaog ulit ako sa aking kotse upang tignan kung may nasagasaan ba talaga ako. Lumamig ang simoy sa labas kaya muli akong kinilabutan at nagmamadaling sumakay sa loob ng aking kotse. Wala akong nakita kahit na anong bagay na nasagasaan ko. Kinuha ko ang isang bote ng alak na itinabi ko at tumungga ako ng kaunti upang magbakasakaling bumalik sa katinoan ang aking isip. Gulong-gulo na kasi ako noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, sapagkat parang mababaliw na ako sa mga kababalaghan na nararanasan ko roon. Nang makainom ako ng alak ay nagpatuloy ako sa aking pagdadrive. Medyo naliliyo ako pero kinaya ko pa naman. Muli kong inihinto ang aking kotse dahil nakita ko na naman ang babae sa di kalayuan. Kung nakatalikod lang siya nung una, ngayon naman ay nakatuwad na siya. Abay, siraulo nga talaga ang babaeng ito. Baliw na bayaran ata ang lintik na yan. Natatawa kong litanya at ako ay lumabas. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero lumapit ako sa babae upang tanungin kung saan siya nakatira. Ngunit hindi ito kumibo sa akin. Inakala kong nakikipagbiruan lamang ito sa akin kaya naman ginaya ko siya. Tumuwad rin ako at sinilip siya sa pagitan ng aking mga hita. Nawala ang aking kalasingan nang makita kong nakalutang ang babae. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ayon kasi sa sabi-sabi na kapag daw tinignan mo ang isang aswang mula sa pagitan ng ating mga hita, ay nakalutang ang mga ito. Kung kaya't nataranta ako at napahiyaw. Aswang! Nataranta kong sigaw at nagmamadaling pumasok sa aking kotse. Walang pag-aalinlangan kong binundol ang babae sa sobrang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Huminga ako ng malalim at nagpasyang patayin na lamang ang tugtog ng aking kotse dahil imbis na kumalma ako ay mas natataranta ako sa mga tugtog. Hindi ko na kasi naririnig ang ingay sa aking paligid. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Kahit lumalakas ang kabog ng aking dibdib ay sinigurado ko na makapagmamaneho pa rin ako ng maayos at ligtas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagbabadya ng tumigil ang aking kotse. Pumapalya-palya na ito na para bang nauubusan na ng gasolina. Kalaunan ay nangyari nga ang tagpong aking inaasahan. Huminto ang kotse dahil sa pagkaubos ng gasolina. Anak ng lalabas na naman ba ako? Maluhalo akong tanong sa aking sarili. Bigla akong nagsisi sa aking ginawa. Naglakas loob ako na lumabas upang i-check kung bakit ang bilis maubos ng aking gas ngayon, gayong full tank iyon. Dala ang aking flashlight ay napansin kong tumatagas pala ang tangke ng gasolina sa ilalim ng aking kotse. Napailing na lamang ako at napakamot sa aking ulo dahil sayang lang ang mga gasolinang natapon. Inilawan ko ang ilalim ng sasakyan at doon ay nagulat ako sa aking nakita. Napaatras ako at nabitiwan ang aking flashlight nang may makita akong isang nakangiting babae na nakakapit sa ilalim ng kotse. Meow! Nagulat ako sa aking narinig. Isang boses ng pusa. Kinapa ko ang pinaglalagyan ng aking flashlight at kinusot ang aking mga mata.
Nang ituon ko ang flashlight sa ilalim ng aking kotse, ay isang pusa lang naman pala ang nakakapit doon. Taliwas sa nakakatakot na nilalang na una kong nakita. Muli akong napasapo sa aking noo dahil kung ano-ano na lamang ang aking nakikita. Nginat-ngat siguro ng pusa ang ilalim ng aking kotse kaya tumagas ang gasolina. Bahagya akong napaisip at kinalma ang aking sarili. Imbis na magalit ako sa hayop, ay kinuha ko ang pusa at mapagkalinga ko itong kinalong. Naglakad-lakad ako sa pagbabaka sakaling may masumpungan akong bahay at tindahan ng gasolina sa unahang bahagi mula roon sa pinaghintuan ng aking sasakyan. Bitbit ang pusa ay nagalak ako nang may makita akong isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Kumatok ako roon, ngunit walang tao na sumasagot. Nagulantang na lamang ako nang biglang nasira ang pintuan dahil may kalumaan na rin ang mahunang materyales na ginamit sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong pumasok sa pintuan at nang mapansing walang tao ay naghanap ako ng silid na maaari kong tulugan ng pansamantala. Hindi ko na alam kung anong pumapasok sa isip ko noon, Kuya Barry. Problema, pagod, takot, kung ano-ano na. Umakyat ako sa hagdanan upang tignan ang pangalawang palapag. Nang may makita akong matinong higaan, ay natulog ako roon katabi ang pusa. Naisip ko mang manatiling imulat ang aking mga mata pero mas pinilit ko ang pumikit dahil sa sobrang antok. Hindi nga nagtagal, nakatulog ako. Maya-maya'y isang kalmot sa dibdib ang bigla kong naramdaman. Napilitan akong imulat yung aking mga mata. Kabado akong tumingin sa aking dibdib noon na kung saan nakapatong ang pusa. Wari bang pilit binubuksan nito ang aking dibdib na di malaman ang kadahilanan? Tinaboy ko ito gamit ang mahina kong boses, ngunit nakayuko lamang ito. "Huy! Alis dyan! Malis ka nga dyan!" Marahan kong litanya. Dahan-dahang iniangat ng pusa ang kanyang ulo mula sa pagkakayuko. Kakaiba ang tingin nito, nakakikitaan ng bangis na kay hirap tukuyin. Makailang beses akong kinalmot nito sa mukha. Pilit kong itinataboy ang pusa sa aking mukha pero mahigpit ang kapit ng kuko ng hayop na iyon. Hibang akong napatayo na naging dahilan sa mahabang kalmot mula sa aking mukha paibaba sa aking paanan. Nanghihina akong lumabas upang sana'y takasan ng pusa. Gumapang ako pababa ng hagdan habang kinakalmot ng pusa ang aking likod. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Ano ba to? Panaginip ba to o bangungot? Hindi ko alam. Pero masakit at matalim ang kuko ng pusa. Ramdam na ramdam ko ito. Kung kaya tumakbo ako pabalik sa aking kotse habang ang pusa naman ay humahabol sa akin at biglang nag-anyong babae. Kahalintulad ng babaeng kanina ko pa nakikita. Nakumpirma ko ngang aswang ang babaeng iyon dahil sa kakayahan niyang mag-anyong hayop. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat sa akin kung bakit niya gustong buksan ang aking dibdib. Nang mga oras na iyon ay nilustay ko ang lahat ng natitira ko pang lakas upang marating ko ang aking kotse. Batid ko kasing mas matibay pa ang pintuan ng aking kotse puwera sa lumang bahay na tinuluyan ko kanina. Sa kabutihang palad ay nagawa kong marating ang kotse at kaagad akong pumasok sa loob. Sumampa ang babaeng pusa sa unahan ng aking kotse at paulit-ulit itong kinakalmot ang bubungan ng aking sasakyan. Napatakip na lang ako ng aking mga tenga dahil sa nakakangilong tunog na kalmot ng aswang na pusa. Patuloy itong nagpaikot-ikot sa aking sasakyan.
Sa sobrang takot ko at dahil hindi ko na alam ang aking gagawin, ay hindi ko na namalayan na hinimatay pala ako. Ang huling natatandaan ko lang, Kuya Bari, ay nakatingin sa akin ng mabalasik ang babaeng iyon doon sa hood ng kotse. Matapos nun ay wala na. Maswerte ako dahil nagising na lamang ako kung kailan ay umaga na. Kanina pa pala ako pilit na ginigising ng mga pulis na naroroong kinakatok ang bintana ng aking kotse. Kaagad kong ibinaba ang salamin ng kotse upang makausap ang mga pulis. Bata, trespassing ka na ha. Kanina ka pa nirereklamo ng matandang babae na may-ari nitong lupa. Saad ng pulis. Lumabas ako sa aking kotse at tinignan ang matandang babae na naroroong nakadungaw sa bintana ng lumang bahay. Aswang ang babaeng iyon. Sambit ko sa mga pulis, ngunit pinagtawanan lamang nila ako at dinala ako sa presinto. Hindi nagtagal. Tinubos ako ng aking mga magulang kaya pinakawala naman ako ng mga pulis. Ganun man ang nangyari ay natuwa pa rin ako dahil sa wakas ay nakalis na ako sa nakakatakot na kalsadang aking napuntahan. Dahil doon ay natroma ako at nagsimulang natakot na sa mga pusa. Hanggang ngayon, Kuya Bari, natatakot ako kapag may pusa akong nakikita. Bumabalik kasi sa aking alaala ang nakakakilabot kong karanasan, produkto ng minsan kong pagiging pasaway sa aking magulang. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan dahil kamuntik nang makitil ang aking buhay dahil lang sa pagpasok ko sa isang no trespassing area. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Tonyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng channel mo. Ako nga pala si Ricky. Bata pa lang po ako ay nakahiligan ko na ang mga anting-anting, agimat at mga mutya. Dahil ito sa lolo kong manggagamot. Sa tuwing nanggagamot si Lolo Unyong ay naroon ako at nanonood ng kanyang mga pamamaraan. Manghang-mangha po talaga ako sa tuwing napapasapi niya ang namiminsalang espiritu sa isang tao. May tikbalang, duwende, kapre, mangkukulam at kung ano-ano pang elemento na maaaring gumambala sa mga tao. Tuwing Biyernes ng hapon naman ay nagpupunta sa bahay ang mga kaibigan at kapwa manggagamot ni Lolo Unyong. Nagbibidahan sila ng kani-kanilang mga gamit at kung minsan pa nga ay nagsusubukan din sila. Taong 1987, nang mag-90 anyos si Lolo Unyong, kinausap niya ako at sinabing ako na daw ang bahala sa lahat ng maiiwan niyang mga gamit. 18 taong gulang pa lang po ako noon at ako lang din ang may interes sa mga ginagawa niya. Ang mga tiyuhin ko kasi ay nasa ibang bansa na lahat. Kami na lang ang naiwang pamilya ni Lolo sa Pilipinas. Ipinasa na niya sa akin ang mga mutya, medalyon at mga libretang naglalaman ng mga orasyong ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Mula sa ilalim ng kanyang kama ay inilabas niya ang isang kahong na babalot ng itim na tela. Apo, ang bagay na ito ang pagkakaingat-ingatan mo. Hanggat nasa iyo ito ay hindi ka tatablan ng anumang karamdaman at hindi ka magugutom o kakapusin sa gastusin. Sundin mo lang ang mga ibibilin ko at alagaan mo sana ang laman nito. Wika ni Lolo. Nakaramdam ako ng takot at pag-alala dahil para bang namamaalam na siya gayong napakalakas pa niya
at hindi kababakasan ng anumang sakit sa kabila ng kanyang katandaan. Ayon sa kanya, ay nagawa na raw niya ang mga dapat niyang gawin sa mundo, kaya oras na para maglakbay siya sa panibagong pagsubok at kaalamang espiritual. Lo, ano po ba ang laman ng garapon na yan at bakit kailangan kong alagaan? Tanong ko sa aking lolo. Ayon sa kanya ay isa raw itong uri ng tuyol. Natutunan daw niya ang paggawa noon sa isang monghe na nakasama niya noong kanyang kabataan, Kuya Bari. Nilukob ako ng matinding takot nang malaman ko kung papaano ginagawa ang tuyol. Ayon kay lolo, kinakailangan ko daw humanap ng isang babaeng 7 buwang buntis. Pahihirapan mo ito hanggang sa malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ay nanakawin mo ang patay na sanggol at magsasagawa ka ng isang ritual. Magaganap ito sa loob ng 13 gabi. Matapos iyon ay bibigyan mo ito ng pangalan at pakakainin ng dugo mo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa oras na mapakain mo ito at maalagaan ay hindi ka magkakaroon ng malulubhang karamdaman. Magiging ligtas ka sa anumang atake ng mga espiritu at hindi ka mauubusan ng pagkakakitaan o biyaya dahil iyon ang ibibigay sa iyo ng tuyol, kapalit ng pagpapakain mo sa kanya ng sarili mong dugo. Ayoko na sanang tanggapin ang garapon, Kuya Bari, pero wala akong magawa dahil kapag hindi ko raw ito tinanggap ay magiging malaking problema ng aming pamilya. Makalipas ang 1 buwan, nagising na lang ako isang umaga na hindi na humihinga si lolo. Matapos niyang mailibing ay naghanda na ako sa mga dapat kong gawin sa tuyol. Naghintay ako ng pagbilog ng buwan at noong sumapit ang araw na hinihintay ko, binuksan ko na ang garapon. Napakabango ng amoy noon, Kuya Bari, na parang pinaghalo-halong mababangong bulaklak. Nang patakan ko ng aking dugo ang ulo ng tuyol ay bigla itong kumislot. Napaiktad ako sa takot at pagkagulat. Kitang-kita ko na kumilos ang nangingitim ng katawan ng sanggol sa loob ng garapon. Kaagad ko itong tinakpan at muling binalot ng itim na tela saka ibinalik sa dati nitong pwesto. Magmula noon, tuwing kabilugan ng buwan ay pinapakain ko ang tuyol na pamana ni Lolo Unyong. Lumipas ang ilang buwan. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral nang hindi nahihirapan sa pinansyal. Nakilala na din ako sa ibang lugar bilang kapalit ni Lolo sa panggagamot. Ang mga dating kaibigan at kakilala niyang manggagamot at antingero ay dumadalaw na sa bahay tuwing Biyernes. Lumipas ang panahon at naging bihasa na ako sa gamutang espiritual. Umangat din ang pamumuhay ng aking pamilya. Nang makilala ko si Claire ay nagkasunod-sunod pa ang swerteng dumating sa amin, Kuya Bari. Nakabili ako ng 2 pampasaherong jeep dahil sa aking pagsisikap. Nang ikasal kami ni Claire ay umuwi ang mga tiyuhin ko mula sa ibang bansa. Masayang-masaya ang buong pamilya namin at muli kaming nagkasama-sama. Isa sa mga asawa ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Shoni ay masyadong metikulosa sa bahay. Gusto nitong palaging malinis at nakaayos ang mga gamit. Dahil nga tiwala akong hindi pakikialaman ang mga kagamitang nasa dating silid ni Lolo ay naging kampante po ako. Isang araw, nagkaroon ng problema ang driver ng isa kong jeep. Nakabangga ito ng isang batang tumatawid.
Mabuti at galos at pasalang ang tinamo ng bata, kaya po sinagot ko ang gastos nito sa pagpapagamot. Pinakiusapan ko din ang mga magulang nito na kung maaari sana ay huwag nang magreklamo dahil wala namang nangyaring masama sa bata. Gabi na nang makauwi ako sa amin. Naaya pa kasi akong uminom ng ibang driver sa paradahan. Habang naglalakad ako papalapit sa bahay namin, bigla akong nakarinig ng iyak ng isang sanggol. Nagpalingalinga ako pero wala naman akong nakitang bata. Inisip ko na lang na baka isa sa mga kabahiyang dinaanan ko ay may sanggol na kasisilang pa lamang. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at nang malapit na ako sa bahay ay naaninag ko ang isang imahe ng maliit na nilalang sa tapat ng gate namin. Itim na itim ito at pulang-pula ang kanyang mga mata. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Akmang lalapitan ko na sana pero bigla itong lumundag sa imburnal at naglaho na. Dali-dali akong lumapit sa imburnal para tignan kung naroon pa ito pero wala na akong nakita pa, Kuya Bari. Napailing na lang ako at nasabi sa aking sariling mukhang naparami ang inom ko. Pagpasok ko po sa bahay, laking gulat ko dahil nag-iba ang pwesto ng mga gamit. Kinabahan na ako kaya nagmamadali akong pumasok sa loob ng dating silid ni Lolo Unyong. Kuya Bari, halos gusto kong magwala noon sa galit pero nagtimpi ako dahil nga naroroon ang mga tiyuhin ko. Tinawag ko si Claire at tinanong ko kung sino ang nakialam sa mga gamit doon sa loob ng silid ni Lolo. Sinabi nitong nilinis daw ni Tita Shoni ang silid at inalis ang mga basurang naroroon. Dali-dali kong tinanong kung nasaan ang mga bagay na inalis dito. Halos mapasigaw ako sa galit dahil sinulog pala iyon ni Tita Shoni. Nang tignan ko ang garapon sa ilalim ng kama ay wala na ito roon kaya kaagad ko nang kinausap ang tiyahin ko. Tinanong ko kung saan ito dinala ang garapon. Ayon sa kanya, itinapon na daw niya ang laman noon dahil mabaho at itim na ang tubig sa loob. Nakapagbitaw ako ng mabibigat na salita dahil sa ginawang iyon ng tiyahin ko, bagay na hindi nagustuhan ng aking mga magulang at mga tiyuhin. Umalis ako ng gabing iyon at nagtungo kay Mang Ambo na isa ring manggagamot at kaibigan ni Lolo Unyong. Naikwento ko sa kanya ang nangyari at maging siya ay nakaramdam ng takot. Ayon sa kanya, gumaganti daw ang mga tuyol sa sino mang mananakit o makikialam dito. Kuya Bari, hindi naniniwala si Tita Shoni sa mga kababalaghan dahil lumaki ito sa Amerika. Kaya iniisip ko kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang nagawa niya. Nang gabing iyon, hindi ako dinadalaw ng antok. Palagi kong nadidinig ang pag-iyak ng isang sanggol. Kinabukasan, maaga akong umuwi sa bahay at sinabi sa pamilya ko ang tungkol sa tuyol. Gaya ng aking inaasahan, hindi sila naniniwala. Iho naman, nasa modernong panahon na tayo. Pati ba naman ikaw ay nagpapaniwala sa lolo mo tungkol sa mga agimat at anting-anting na hawak niya? Kung talagang totoo ang mga iyan, bakit hindi siya nailigtas sa kamatayan? Wika ng isang tiyuhin ko habang tinatapik ako sa balikat. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang magsawalang kibo na lamang. Hinanap ko ang mga libreta ng mga dasal para sa tuyol at kung papaano maiiwasan ang pagganti nito
pero kasama pala iyon sa mga nasunog. Lumipas ang 1 linggo. Isa-isang nagbalikan na sa ibang bansa ang mga tiyuhin at tiyahin ko. Nagkasunod-sunod naman ang problema sa mga pampasada kong jeep. Palaging may nasisira o di kaya naman ay mahina ang kita. Nagkaroon din ng problema ang kumpanyang pinapasukan ko at nanganganib akong matanggal. Isang hapong habang iniisip ko ang mga nangyayari, dumating ang isa kong kapatid at ibinalita sa akin na namatay daw ang panganay na anak nila Tita Shoni na 17 taong gulang pa lang at inatake daw ito sa puso, Kuya Bari. Nagtataka ako dahil wala naman sa lahi namin ang may sakit sa puso, kaya nakakapagtakang iyon ang ikinamatay ng pinsan ko. Nang mailibing ang panganay nila ay sumunod naman ang bunso. Bigla na lang daw na-diagnose ng stage 4 leukemia. Alam kong gumaganti na ang tuyol na ipinamana sa akin ng aking lolo Unyong, ngunit wala akong magawa. Hindi ko alam kung papaano ito patitigilin dahil ayon sa ibang manggagamot ay hindi naman daw ito orihinal na nagmula sa Pilipinas, kaya napakahirap nitong kalabanin. Sinubukan kong hanapin sa iba pang gamit ni Lolo kung papaano mapipigilan ang tuyol at nakita ko ang isang tala-arawan kung saan nakalagay roon na kailangang mabasbasan sa simbahan ang sanggol upang matigil ito sa pagganti, ngunit papaano kung gagawin iyon kung naitapon na ang laman ng garapon? Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ang aking gagawin. Kinagabihan, napanaginipan ko si Lolo Unyong. May itinuro siyang gamit na nasa loob ng kanyang silid. Hukayin ko raw ang ilalim ng kama at naroroon ang hinahanap ko. Nagising akong pawis na pawis at nanunuyo ang lalamunan. Nang sumikat ang araw ay inangat ko ang kama at nakita ko ang isang parte ng sahig na tinapalan lang ng semento. Kung kaya't sinubukan ko itong tibagin at laking gulat ko dahil may isa pang garapon doon na mas maliit. May laman itong itim na likido. Sa takip ay may mga katagang nakasulat at sa ilalim ay isang libretang nagpapaliwanag kung papaano ito gagamitin. Kuya Bari, hindi ko na po idedetalye ang pamamaraan upang hindi ito gayahin ng mga taong malilikot ang kaisipan. Ginawa ko ang lahat ng nakasaad sa libreta. Ang buong akala ko ay matatapos na ang pagganti ng tuyol kapag nagawa ko na ang ritual, ngunit 1 linggo ang lumipas ay nabalitaan kong patay na si Tita Shoni. Naabutan daw ito sa banyo na nakatirik ang mga mata at wala ng pulso. Ayon sa mga doktor na sumuri ay inatake daw sa puso ang ikinamatay ng tiyahin ko. Lumipas ang ilang araw. Habang kami ay nagluluksa sa pagkamatay ng aking tiyahin, ay nakatulog ako sa sofa. Napanaginipan ko si Tita Shoni. Sa aking panaginip ay humihingi siya sa akin ng tulong. Hinahabol daw siya ng isang itim na maliit na sanggol at hindi daw siya tinatantanan noon. Kitang-kita ko ang kanyang paghihirap at lumuluha ito ng dugo. Hindi ko naman nakita sa aking panaginip ang tinutukoy niyang sanggol. Maya-maya ay bigla na lang akong nagising. Naalala ko ang aking panaginip, Kuya Bari. Maaaring totoo nga ang ganti ng mga tuyol at dahil na rin sa panaginip na iyon ay naniwala na rin ako. Nakakakilabot mang isipin, ngunit mahirap talaga ipaliwanag sa isang normal na tao. Sino bang maniniwala doon? Lalo na kapag sinabi ko pang napanaginipan ko lang. Mula noon, unti-unting bumalik ang sigla ng aming pamumuhay.
naging maayos muli ang pasok ng biyaya. Hindi ko na rin ginamit ang mga kaalaman ni Lolo Unyong sa ipinamana niya sa akin sa takot na baka muling maulit ang nakakakilabot na nangyari. Sa ngayon po ay maayos kaming namumuhay ng aking pamilya dito sa Laguna. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa pamana ni Lolo Unyong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagpapaunlak na maibahagi ito sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Ricky. Sa isang tagong bayan, isang ospital ang may bahid ng dugo, luha at kasakiman. Isang tahimik at malaking pagamutan na kung inyong pagmamasdan ay aakalain ninyong isang ordinaryong establishmento lamang ito. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa pagkagat ng dilim ay may misteryong nakakubli sa likod ng ospital na ito. Iyon pala ay isang nakasusuklam na ospital ng mga aswang. Magandang araw, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ernesto. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay napapatungkol sa kalagim-lagim na sinapit ni Anton sa isang ospital. Si Anton po, Kuya Bari, ay ang matalik na kaibigan ni Lolo. Nalaman ko ang kakilakilabot at nakakapanindig balahibong istorya ng kanyang buhay dahil palagi siyang naikikwento sa akin ni Lolo. Si Lolo po at si Anton ay parehong nagtatrabaho noon sa isang pabrika dito sa Maynila. Isang araw ay nabalitaan ni Anton ang nakakalungkot na pagpanaw ng kanyang ina. Dahil po doon ay kaagad siyang nagpaalam sa kanyang amo upang makauwi siya sa kanilang probinsya. Sumakay si Anton ng bus pauwi. 3 araw ang biyahe bago siya makarating sa kanilang lugar. Inabutan sila ng gabi sa daan. Hindi na niya batid kung nasa ang lugar na ba nakarating ang kanilang sinasakyang bus. Alam ni Anton na malayo pa ang kanilang destinasyon kaya minabuti na lang niyang umidlip muna. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe habang madilim ang paligid ay nakaamoy ang mga pasahero ng nasusunog na goma ng gulong. Palusong pala ang kalsadang tinatahak ng kanilang sinasakyang bus. Napuno ng hiyawan ang loob ng bus noong sinabi ng driver na nawalan sila ng preno. Maswerte si Anton sapagkat ang kanyang kinauupuan ay malapit sa bintana. Gamit ang kanyang mabigat na bag ay pinaghahampas niya ang bubog ng bintana hanggang sa ito'y mabasag. Aligaga si Anton na lumusot sa bintana at tumalon doon upang maisalba ang kanyang buhay. Nahiwa pa ng bubog ang ilan niyang balat at noong siya ay makatalon ay napasadsad siya sa magaspang na sementong kalsada na naging dahilan sa maraming galos na natamo ng kanyang katawan. Marami rin ang mga pasaherong nakatalon habang ang iba ay kasama ng bus na nahulog sa bangin. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may mga nagsidatingan na grupo ng mga tao. Tinulungan nila si Anton at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang gabing iyon ay hindi alam ni Anton kung saang lugar nangyari ang aksidente. Sa sobrang sakit at pagod na kanyang nararamdaman ay hindi niya naiwasan ang mawalan ng ulirat. Nagising na lamang siya na naroroon na nakahandusay sa marahong lupa. Masyado na daw kasing marami ang mga pasyente sa loob ng ospital kaya mas inunang ipinasok doon yung mga may malulubhang pinsala. Si Anton ay naroroon pa sa labas ng animoy abandonadong ospital. Kasama niya ang ilan pang mga pasaherong hindi naman malubha ang sugat. Noong ilibot ni Anton ang kanyang tingin sa paligid ay nagulat siya.
Isang antigo at malaking ospital ang kanyang natanaw. Ngunit mas nagulat siya dahil ang ospital ay nakatayo mismo sa gitna ng isang kagubatan. Ay, may ospital pala dito sa gitna ng kakahuyan. Ano kayang lugar ito? Tanong ni Anton sa kanyang sarili. Hindi kasi siya makapaniwala sa kanyang natunghayan. Nakita niyang nilulumot na ang pader ng ospital. Ang ilang bintana naman noon ay basag-basag na rin. Napansin ni Anton ang isang babae sa pangatlong palapag ng gusali na naroroong nakatayo sa may bintana. Haplos-haplos ng babae ang bubog ng bintana na tila ba humihingi ng tulong. Kalaunan ay dumikit ang mukha ng babae sa salamin ng bintana, kasunod noon sa pagpinta ng dugo nito. Nagulat si Anton sa kanyang nakita. Kinusot niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Ngunit nang tignan niya muli ang babae sa bintana ay wala na ito roon. Tanging dugo na lang sa salamin ang naiwan. Hindi niya na lamang ito masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Mukhang abandonado ang ospital, kaya nagdadalawang isip si Anton kung may maayos na serbisyo ba na maibibigay ang ospital na iyon sa kanila. Tangka niya mang umalis na lang, ngunit hindi batid ni Anton ang daan pauwi. Nangangamba siya na baka hindi niya maabutan ang burol o maging libing ng kanyang namayapang ina. Pinilit ni Anton ang tumayo ng tubig, ngunit napilay pala ang kaliwa niyang paa. Hindi rin nagtagal ay ipinasok na siya sa loob ng katakatakang ospital. Inakay siya ng ilang mga taong hindi naman nurse dahil nakasuot lamang ang mga ito ng mga damit na pang-civilian. Gula-gulanit pa at may bahid ng mga dugo. Nang mga oras na iyon, inisip ni Anton na siguro'y dahil sa mga sugat ng mga pasyente kaya puro mantsa ng dugo ang damit ng mga taong tumulong sa kanya. Bakit ang baho ng ospital na ito? Tanong muli ni Anton sa kanyang sarili. Unang pasok lang niya ay kaagad na nasagap ng kanyang ilong ang hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng ospital. Kasing amoy nito ang nabubulok na bangkay ng hayop at masangsang na dugo. Dinala si Anton ng mga estrangherong tao sa isang silid. Inihiga siya roon sa puting kamang may bedsheet na may mantsa ng dugo. Pagkatapos ay mag-isa siyang iniwan sa loob ng silid. Ang takot na naramdaman ni Anton ay bahagyang naibsan nang may isang pasyente pa ang ipinasok sa kinalalagyan niyang kwarto. Pare, may kakaiba ka bang napapansin sa ospital na ito? Mahinahong tanong ng isang pasyente sa nakahigang si Anton. Oo, meron. Hindi ko gusto ang mga kakaibang kilos ng mga umaasikaso sa atin dito. May nurse at doktor ba talaga dito? Tugon at tanong ni Anton sa kanyang kasama. Ang kanilang usapan ay nahinto noong may pumasok sa kanilang kwarto. Isang lalaking nanlilisik ang mga mata. Ang lalaking iyon ay may bitbit na pagkain na nakalagay sa isang maruming mangkok. Pareho silang inabutan nito ng mangkok na may nakakadiring pagkain. Animoy sinabawang lamang loob ng kung anong nilalang ang nakalagay sa mangkok. Nang maibigay na kina Anton ng pagkain ay lumabas muli ang nakakatakot na lalaki. Halos maduwal na si Anton sa pagkaing iniabot sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili na kainin iyon sapagkat kahit mainit ang pagkain ay mukha itong napapanis at inuuod.
Muli na namang nagtaka si Anton dahil imbis na unahing bigyang lunas ang kanilang mga sugat, inuna pa ng mga ito na pakainin ang mga pasyente. Ayon kay Anton, noong mga sandaling iyon ay inuuod na ang kanyang malalalim na sugat sa siko at tuhod. Sobra na raw talaga ang hapdi na kanyang nararamdaman hanggang sa naisipan nila ng kanyang kasama na lumabas sa kanilang kwarto at umalis na lamang doon. Nakakita si Anton ng tabla na ginawa niyang pansamantalang saklay upang mabawasan ang sakit kung ipanlalakad niya ang kanyang kaliwang paa. Marahang binuksan ng kanyang kasama ang pintuan ng kanilang kwarto. Mula sa maliit na siwang ay sinilip nila kung ano ang nangyayari sa labas ng kinaroroonan nilang silid. Isang babaeng higit-higit ng lalaki ang kanilang nakita sa labas. Tumingin sa kanila ang babae na waring humihingi ng saklolo. Gustuhin man nilang tulungan ng babae, ngunit baka sila ay mapahamak din. Minabuti na lamang nilang dalawa ang magtago. Noong wala na ang tao ay pasikreto silang umalis sa silid. Taranta silang habang lumalakad sa direksyong hindi nila batid ang patutunguhan. May narinig silang sumisigaw sa isang kwarto. Dumais sila roon at sumilip. Nagulat sila sa kanilang nakita. Natanaw nila kung papaano tinuturukan ng kalawangin na karayom yung isang pasyente sa mismong mata nito. Kalaunan, kinatay nila ang pasyenteng iyon. Ang mahabang bitukan ng pasyente ay ginupit-gupit gamit ang kalawangin at mapurol na gunting. Nakita rin ni Anton kung papaano tinanggalan ng balat ang isang pasyente gamit ang isang mapurol na itak na inihilod sa likod ng mga biktima. Ngunit isang lalaki ang lumingon sa kinaroroonan nila Anton. Kaagad na nagmadaling umalis ang dalawa hanggang sa napunta sila sa isang malawak na silid na puno ng mga bangkay. Ang ilang bangkay ay pamilyar sa kanila. Mukhang ito ang ilan sa mga pasaherong kasama nila noong naaksidente ang sinasakyan nilang bus. Tila napadpad sila sa isang malawak na punerarya. Hanay-hanay ang mga bangkay sa kwartong kanilang napuntahan. Maya-maya'y natunugan nila ang pagdating ng mga taong humahabol sa kanila. Kaagad na pumailalim si Anton sa kumpul ng mga bangkay upang hindi siya maamoy ng mga nilalang na hinihinala nilang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakapagtago ang kanyang kasama. Tulong! Agaw buhay na sambit ng kanyang kasama. Pinagtulungan siyang sunggaban ng mga aswang. Kitang-kita ni Anton kung papaano nilantakan ng mga aswang ang kanyang kasamang lalaki kanina. Nakahilata na iyon sa sahig. Kahit wala ng buhay ay ninangat-ngat pa rin ng mga aswang ang kanyang lamang loob. Ang dugo ay umago sa sahig patungo sa kinaroroonan ni Anton. Naghalo ang preskong dugo at nag-iitimang mga dugo sa kwartong iyon. Ang amoy ng mga bangkay ay tiniis ni Anton. Maisalba lamang niya ang kanyang sariling buhay. Makapigil hininga ang tagpong iyon, Kuya Bari. Inabangan ni Anton ang pag-alis ng mga aswang sa silid. Ilang minuto pa ang lumipas bago umalis ang mga aswang, kaya matagal-tagal pa siyang nanatili sa ilalim ng mga bangkay. Noong makatiyak na ligtas na siya, ay tumayo si Anton gamit pa rin ang tabla na ginawa niyang saklay. Saka siya dumuwal ng dumuwal, bagay na kanina pa niya pinipigilan. Pasimpleng naghanap si Anton ng ligtas na madadaanan palabas sa ospital na iyon. Sunod-sunod na hiyawan ng mga tao ang kanyang naririnig. Nangangahulugan na pinagpepiestahan na ng mga aswang ang ilang mga pasyente. Sinamantala ni Anton ang pagkakataong iyon upang makalabas siya sa ospital ng mga aswang. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, nagawa ni Anton ang makalabas sa ospital ng mga aswang.
hindi niya namalayang gabi na pala. Doon niya napagtanto kung bakit agresibo ang mga aswang. Dahil dumulog na pala ang dilim. Pinilit niyang iapak ng tuwid ang kanyang paa. Noong una ay paika-ika siyang naglakad, ngunit nang mapansin niyang may nakakita sa kanyang aswang ay nagawa niyang ilakad ng tuwid ang kanyang mga paa. Dala na rin siguro ng matinding takot na nararamdaman niya nung mga oras na iyon. Kung kaya't kahit madilim ang paligid ay pinilit pa rin ni Anton ang tumakbo ng mabilis, makalayo lamang sa lugar na iyon. Hindi rin niya maiwasan ang matapak dahil bahagya niyang nararamdaman ang kirot ng kanyang pilay at mga sugat. Sinuyod niya ang masukal na kagubatan kahit na siya'y nasusugatan ng mga sanga at ilan pang mga tinik. Nararamdaman ni Anton na may mga aswang na humahabol sa kanya. Mabuti na lang ay muli siyang nakakita ng tumpok ng mga bangkay sa gitna ng gubat. Pumailalim siya ulit doon upang hindi maamoy ang kanyang dugo. Doon na niya napagpasyahang magpalipas ng dilim hanggang sa dumating ang umaga. Labis ang nginig at luha na napakawalan ni Anton noong makita niya ang sinag ng araw. Nagtaka na lamang si Lolo noong bumalik si Anton sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sugatan ito at gulagulanit ang damit. Pinili raw na bumalik ni Anton kaysa ang tumuloy pa sa probinsya nila dahil wala na itong pera. Ikinuwento ni Anton kay Lolo ang kakilakilabot na karanasang dinanas niya doon sa ospital ng mga aswang. Tanging si Lolo lamang ang naniwala sa kanya. Tinanong ni Lolo kung saang lugar matatagpuan ang ospital na tinutukoy ni Anton, ngunit tuluyang nasiraan ng bait si Anton. Naalis na rin ito sa trabaho. Naghalo-halo na raw kasi ang trauma at problema ni Anton na naging sanhi ng kanyang pagkabaliw. Hindi rin kasi nito natalaw at nakitang inilibing ang nooy na mayapa niyang ina. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay nagsasalita ng mag-isa si Anton. 72 anyos na siya at hindi na namin makausap ito ng matino. Umiiyak, tumatawa at minsan ay nagsusumigaw siya sa tubing may nakikita siyang bus. Magpasa hanggang ngayon ay naluluha pa rin ang aking lolo sa tuwing maikikwento niya ang karanasan ng kanyang matalik na kaibigan. Walang nakakaalam at nakatuklas sa mahiwagang ospital na iyon dahil hindi ito naituro ni Anton noong matino pa siya. Naging bulong-bulungan din sa aming lugar at kumalat ito dahilan para mag-alala ang mga taong nakarinig. Hindi man, Kuya Bari, kapanipaniwala ang lugar na iyon, ngunit hindi ko ninanais na mapadpad sa karimari-marim na lugar na iyon na tinatawag nilang ospital ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapiling nyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ernesto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.